Alam nyo ba guys na 90% pa din sa mga small YouTubers ang nahihirapan makuha ang una nilang 1,000 subscribers dito kay YouTube. Huwag kang mag-alala dahil sa video na to ituturo ko yung step by step kung paano mo mapapabilis makuha yan bago matapos itong 2025. Make sure lang na patapusin ninyo ang video na to at pakinggan ng mabuti yung mga tips na ibibigay natin para makatulong sa pag-grow ng inyong mga YouTube channel. Welcome back mga ka-creators! Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. Kaya sa video na to, isi-share ko sa inyo yung step-by-step guide na gamit ng mga successful small YouTubers para mabilis maka 1K subscribers. Huwag na natin patagalin to, simulan na natin. Step number 1, gasgas na yung tips na to pero sobrang importante nito, lalong-lalo na sa mga baguhan. Number 1, piliin ang tamang niche. Isa rin po itong tips na to na napaka-importante talaga ang role na ginagampanan nito kay YouTube. Ang pagpili ng tamang niche. Kung tama yung niche na napili natin para sa ating mga YouTube channel, hindi lang 1K subscribers yung mapapabilis kang maabot, kundi pati na rin yung inyong 4,000 watch hours. Kaya mga ma'am sir, kung baguhan ka pa lang kay YouTube, ito yung mapapayo ko sa inyo. Kung baguhan ka pa lang, iwasan ninyo yung mga oversaturated na ng mga content. Meaning, marami nang gumagawa ng mga ganong content dito kay YouTube at ginagaya ng mga karamihan ng mga baguhan. Yung iiwasan po natin, iwasan natin yung sobrang saturated na ng mga generic vlogging. Instead, magkaroon ka ng specific na topic. No, magkaroon ka ng niche mo. Yun eh. Yung niche, yung pagkakaroon ng specific na topic. So, hindi pwedeng iba-iba yung topic natin sa ating channel. So, paano ka makikilala ng mga tao? Paano makikilala yung mga videos mo kung paiba-iba ka ng mga videos na ina-upload? Well, sabi ko nga, sa una, first month or 2 months, okay pa yun. Pero habang tumatagal, makahanap tayo talaga ng topic natin sa ating channel. For example, saan mo ba gustong mag-focus ng mga topic? About tutorials ba? Sa mga faceless content, mga AI content, or pagre-review, pagbibigay ng mga honest review sa mga products, or mga educational shorts. Isa kasi yan guys, na napapanahon ngayon ng mga topic ngayong 2025. Actually guys, yung mga topic na yan, this 2025, dyan talaga nagpo-focus yung algorithm ni YouTube ngayon. At lagi po nating tatandaan na kapag malinaw yung niche natin, malinaw yung mga topic natin sa video, mas mabilis kang makikilala dito kay YT. Step number 2, power of shorts. Alam nyo ba mga ma'am sir na this 2025, napakarami nang nagkaka-interes sa paggawa ng mga shorts videos. Bakit kamo? Basta maayos lang yung title at thumbnail natin, mataas ang retention. Sa mga shorts videos na yan ngayon, ang pinakamabilis na paraan para magparami ng subscribers. Totoo yan mga ma'am sir. Isipin mo, may iba dyan ng mga YouTuber na nagpo-focus sa paggawa ng mga shorts videos and yung video nila is mga nasa 15 to 60 seconds lang. Nakakahakot kaagad sila ng libu-libong subscribers. And to clarify, kasi baka merong magtanong, mag-comment, ma'am, ako nag-a-upload naman ako ng shorts pero hindi nadagdagan yung aking mga subscribers. Ganito po kasi yun. Sa pag-a-upload ng shorts, importante rin na kapag nag-upload tayo ng mga shorts video, sabi ko nga sa inyo, is mataas yung retention ng ating title at thumbnail. Meaning, meron tayong catchy na title at thumbnail na siguradong ikiklik at panonoorin ng mga tao, ng mga viewers dito kay YouTube. And napakabilis ng algorithm sa mga shorts videos dito kay YT dahil once na nakagawa tayo ng catchy na title at thumbnail, sobrang bilis ng pagtaas ng views ng mga shorts videos. At isang napakagandang tip yan para sa mga baguhan na po pwede nyong maitry, lalo-lalo na kung nahihirapan po kayong pataasin or maabot yung una ninyong 1,000 subscribers. At alam nyo ba na once na magkaroon ka lang na viral na shorts videos, po pwede ka na kaagad magkaroon ng 100 to 500 subscribers in just few days. Imagine. Okay, step number 3 na po tayo. Optimize your title and thumbnails. Okay, real talk mga ma'am sir, kahit gaano kaganda yung video natin, kung hindi catchy yung title or thumbnail, so kung hindi po attractive yung ating mga thumbnail at title, hindi po ikiklik yan ng mga manonood sa atin, ng mga viewers.
Okay ngayon guys, kasi marami pa rin talaga yung hindi nila alam kung ano ba yung tinatawag na thumbnail. So papakita ko sa inyo mga ma'am sir. Ito guys yung mga example na mga thumbnail. So ayan po. So kung makikita nyo, so parang siya yung cover ng mga videos natin na ina-upload. And ako po mga ma'am sir, gumagamit ako sa paggawa ng thumbnail ko using Photoroom and CapCut. Kung mapapansin nyo dito mga ma'am sir, ayan, meron akong photo na nakakat. Ginagawa ko yan, yung pag-trim dyan, para maging transparent. Ginagawa ko yan sa Photoroom and then, dina-download ko lang after ko ma-edit. Then, saka ko yan nilalagay doon sa CapCut once nagagawa na ako ng pinaka-thumbnail ng mga video ko dito kay YT. So, pwede nyong subukan. Pwede naman kayong mag-start sa mga basic, mga ma'am sir. Diyan lang din naman ako nag-start. And habang tumatagal, mapapansin nyo lang na nag-i-improve na yung inyong paggawa ng mga thumbnails. Isa pamamagitan ng mga thumbnail na yan, nagkakaroon ng quality yung mga video natin. Imagine kung basta man na lang i-upload yung video mo dito kay YT and wala kang mga thumbnail. Paano siya magiging interesting sa mga viewers? Paano siya magiging attractive? Kasi yun yung pinaka-cover ng mga video po natin. So, paano din namin yung subscribers natin kung hindi nila panonoodin yung mga video natin? So, para mapanood yung mga video natin, kailangan meron tayong mga attractive na title or thumbnails. Step number 4, engage with your viewers. Engage with your audience. Sabi nga nila, huwag kang maging ghost creator. So, kinakailangan po natin makipag-interact sa mga audience natin. Kahit na sabihin natin may nag-comment ng 2 man lang or 3. So, kausapin natin sila, replyan natin sila sa mga comment nila. And po pwede rin tayong magtanong sa mga viewers natin, no? Sa pamamagitan ng mga video. Po pwede sa huling part ng video, po pwede nyong itanong ano yung next topic na gusto nila. And also mga ma'am sir, po pwede ninyong gamitin ang community tab kay YT. Yes, merong community tab na dito kay YT and very useful siya to interact with our audience. Sa rin kasi yan sa pinagbabatayan ni YT, ng algorithm ni YT para po i-recommend yung mga video natin. Okay, number 5, last step na ito mga ma'am sir, consistency and patience. At syempre, kahit anong diskarte pa yan, kahit anong strategy pa yan, consistency pa rin talaga ang sikreto. Mag-upload ka at least 2 to 3 videos a week. Lalo na kung mga shorts videos, makakatulong po yan mga ma'am sir. Lagi po nating tatandaan dito kay YouTube, ang YouTube growth ay parang pagtatanim po yan mga ma'am sir. So, kailangan po ng patience at tuloy-tuloy na effort. Recap lang tayo. Una, piliin yung tamang niche. Pangalawa, gamitin mo ang mga shorts videos. Pangatlo, i-optimize ang inyong title at thumbnails. Pang-apat, engagement with your viewers. Pang-lima, consistency and patience. Ngayon, kung susundin po ninyo yung 5 steps na yan, sigurado ako na mas mapapabilis mong makuha yung unang 1,000 subscribers mo bago matapos yung taong 2025. So, ayun mga ma'am sir, and meron din tayong video tutorial na ginawa para naman sa mga nahihirapan ma-reach yung 4,000 watch hours dito na requirement kay YouTube. So, panoorin nyo lang po yung video na to. And mega shout out na rin sa ating mga bagong viewers, mga new subscribers ng ating channel, and also yung ating mga loyal subscribers. Patuloy na nag-aabang at nanonood ng mga videos natin. Thank you so much po sa inyong mainit na suporta. I hope nakatulong po sa inyo yung mga videos na ginagawa at ina-upload natin. And mga ma'am sir, if you think na nakatulong, huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-subscribe, at i-hit nyo na rin po yung notification bell natin na nandyan sa ibaba para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So ayun lang po mga ma'am and sir. Have a nice day everyone and thank you for watching. See you on my next video. Bye po!